Yan mga ka-crypto, bakit nga ba sinasabi ng isang chartist na nasa critical point na raw itong sa XRP? Yan, sa market po ngayon, may kakaibang katahimikan sa galaw ni XRP. Hindi ito yung takot na katahimikan, kundi yung tensyon bago po ang malakas na galaw. Si XRP po ay kasalukuyang gumagalaw sa compressed range. At para po sa mga technical analyst, ito ang paboritong kondisyon bago ang breakout. Ayon po kay Dark Defender, siya po ay isang kilalang chartist sa X. Bumalik na raw sa XRP sa isang structure na una niyang inilabas pa noong February. At ang pinaka-importante po niyang linya ay the missing monthly wave 5 is poised for a surge. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang bullish na kwento ng XRP. May kulang pang yugto. At yan ang posibleng pinakamalakas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan, ano nga ba ang Elliott Wave Structure na binabalikan ni Dark Defender? Yan, balikan po natin ang chart na inilabas ni Dark Defender noong February 13, 2025. Dito po makikita ang malinaw na corrective sequence na A, B at saka C. Ang correction na ito ay tumagal po ng ilang buwan at dito naabot na XRP ang peak na $3.65. Matapos po ito, hindi tuluyang bumigay sa XRP. Sa halip ay iginalang niya ang mas malaking wave 4 at bumuo po ng solid base malapit sa $2 na price level. Para po sa Elliott Wave Theory, ang ganitong behavior ay senyales ng maturity ng trend. Hindi po panic selling, kundi structural reset. Dito po nagsisimulang magbago ang control mula bears papunta sa mga buyers. Ngayon ay paano nga ba nakatulong ang Ichimoku Cloud sa bullish shift ng XRP? Isa pang mahalagang detalye sa chart ay ang galaw ng XRP sa loob ng Ichimoku Cloud. Ayon po kay Dark Defender, muling nabawi ni XRP ang key support sa loob ng cloud bago po siya tuluyang nag-accelerate pataas. Sa technical analysis, kapag ang isang asset ay muling pumasok at nag-hold sa cloud, indikasyon po ito na humihina na ang bearish control. Hindi po ito instant pump signal, pero ito ay trend confirmation. Para kay XRP, ang pag-reclaim ng cloud ay parang pagbawi ng kumpiyansa. Mula po rito, mas naging disiplinado ang galaw ng presyo. Mas kaunti ang rejection, mas malinaw ang direksyon. Ngayon ay bakit po ba sinasabing nagsimula na ang mas malaking wave 5? Yan, ito po ang pinaka-espesyal na bahagi ng analysis dito ni Dark Defender, kung saan ay ang kasalukuyang position ng XRP sa kanyang wave structure. Ayan. Ayon po sa kanya, ang kasalukuyang galaw ay tumutugma sa early stages ng mas malaking wave 5. Sa daily chart, malinaw na raw na nabuo na ang wave 1 at saka ang wave 2. Ang inaabangan ngayon ay ang explosive wave 3. Kasunod nito ay isang maikling pullback sa wave 4 bago po ang final push pataas. Kapag nag-align po ang subwaves at ang monthly structure, dito po nagiging delikado ang rally. Hindi po dahil mabilis, kundi dahil mabagal. Ngayon ay bakit ang $5.85 ang primary target dito ni Dark Defender? Yan, diretsahan po na sinabi ni Dark Defender, the target is expected to be $5.85. Hindi po ito hula, kundi ito po ay isang calculation. Ang level na ito ay tumutugma sa 261.80% Fibonacci extension mula po sa huling corrective low. Sa Elliott Wave Analysis, ang ganito pong extension ay madalas
tinatamaan sa Wave 5. Hindi po ito random number. Ito ay convergence ng structure at saka math. Para kay XRP, ang $5.85 ay hindi lamang po presyo, kundi validation ng buong cycle. At mahalaga, ilang beses na pong binanggit ni Dark Defender ang level na ito. Hindi po nagbabago ang kanyang conviction. Ano naman po ang sinasabi ng RSI? Yan, tungkol po rito sa momentum ni XRP. Hindi lamang po chart patterns ang basihan ng analysis dito. Binibigyang diin din ni Dark Defender ang behavior ng RSI. Sa mas mataas na time frames, nananatiling elevated po ang momentum ni XRP. Mas mahalaga, wala pang malinaw na bearish divergence. Sa technical na language, ito po ay karaniwang nakikita sa impulsive moves, hindi po sa dead cat bounce. Kapag ang RSI ay malakas pero hindi po siya overstretch, sinasabi nito na may puwang pa ang presyo para umakyat. Para kay XRP, ito po ay kumpirmasyon na ang galaw ay hindi lamang po hype, kundi may internal strength. Ngayon ay hanggang $5.85 lamang ba ang kaya ni XRP ayon sa analysis? Dito po nagiging mas interesting ang kwento. Ayon po kay Dark Defender, hindi niya itinuturing na endgame ang $5.85. Sa kanyang February analysis, binanggit niya ang mas mataas na extension levels. Kasama po rito ang $8.76 at ang ultimate target na $18.22. Ang mga ito ay continuation targets. Kung sakaling mag-unfold ng buo ang Wave 5 sa monthly scale, hindi po niya sinasabi na mangyayari agad ito. Pero sinasabi niya na structurally possible. At sa crypto market, ang posibilidad ang binabayaran ng smart money. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, sa kabuuan, ang mensahe po rito ni Dark Defender ay malinaw. Hindi pa po tapos ang kwento ni XRP. Ang kasalukuyang consolidation ay hindi po kahinaan kundi preparasyon. Kapag ang isang asset ay matagal na nagtiis, madalas malaki ang galaw kapag pinakawalan. Para po sa mga holders, traders at saka long-term believers, ito ang phase ng pasensya. Hindi lahat ng rally ay nagsisimula sa ingay. Ang iba nagsisimula sa tahimik na structure. At kung tama po ang Elliott Wave Count, maaaring nasa gilid na tayo ng isa sa pinakamalakas na yugto ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.